Natigilan si Yolanda, dahil hindi niya alam kung magkano ang kayang bayaran ni Jared. Kaya naman, tinanong niya, Jared, tinatanong ka ni Rhino kung magkano ang gusto mong ibigay sa kanya. Nais kong ipaalala sa iyo kung ito, hindi para sa akin. Lampuin ka sana ni Rhino kahit gaano ka pa kayaman. Sinubukan ni Yolanda na takutin si Jared. Umaasa na handa siyang mag-fork out pa para maiwasan ang anumang pisikal. Parusa. Nang marinig ni Rhino kung paano umawit si Yolanda sa kanyang mga papuri. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sapat na ba ito? Itinaas ni Jared ang isang daliri. Sa tingin mo ba ang 10,000 ay makakapagpasaya sa akin? Ngumisi si Rhino na may malungkot na ekspresyon. Jared, anong iniisip mo? Si Rhino ay hindi pulubi. Paano ka makakapag-alok ng 10,000 lang? Yolanda. Paalala ni Jared habang desperadong sinenyasan siya ng mga mata. Hindi ko sinabing 10,000. Umiling si Jared. Kahit 100,000 ay napakaliit. Sagot ni Rhino. Sa sandaling iyon, nahulog si Yolanda sa isang dilema dahil ang 100,000 ay isang malaking halaga. Isinasaalang-alang. Kakalabas lang ni Jared sa kulungan. Walang paraan na magkakaroon siya ng ganoong klase ng pera. Rhino. Tingnan mo lang siya. 10,000 yata ang limit niya. Dahil kalalabas lang niya sa kulungan. Bahagya lang siya. Has any money at all? Pagsusumamo ni Yolanda sa ngalan ni Jared. Kakalabas lang ng kulungan. Nagulat si Rhino. No wonder he is so ruthless and has some guts. Ako, walang pakialam kung may pera siya o wala. Hindi magagawa ng 100,000 para saktan ako. Sa pagtanggi ni Rhino. Muling bumaling si Yolanda kay Jared. Dapat dagdagan mo ang offer mo. Kung wala ka, sapat na, kaya kung ipahiram sa'yo lahat ng meron ako. Ngunit, kailangan kong maging malinaw na dapat mong bayaran ako. Pagkatapos ng lahat, ako, pinapahiram lang kita ng pera sa account ni Hilda. Hindi ko rin sinasabi ang tungkol sa 100,000. Umiling si Jared. Natigilan si Yolanda sa kanyang sagot. Sa kaibahan. Nagliwanag ang mukha ni Rhino sa sobrang saya. Gayunpaman, nagtago siya, kanyang emosyon at malamig na tumugon. Are you talking about $1 million then? Kung kaya mo talagang magbayad ng 1,000,000, hahayaan kong madulas ang bagay na ito. At saka, papayagan pa kitang magtrabaho para sa akin dahil ex-convict ka. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa 1 sentimos. Saktong nagsalita si Jared ay naglabas si Jared ng 1 sentimos mula sa kanyang bulsa at pinitik iyon. Nang matanto niya ang ibig sabihin ni Jared. Nagalit si Rhino. The asterisk N8, how dare you diss me? Pupunta ako sa, patayin ka. Maging si Yolanda ay hindi napigilan ang kanyang galit. Jared, anong ibig sabihin nito? Bakit ikaw lang? Nag-aalok ng 1 sentimos. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Bakit hindi ka nakikiisa? The asterisk N. Ako. Kasama mo na. Sumabog si Yolanda. Kung hindi dahil kay Hilda. Hindi na niya ito pinansin. Jared. Pagkaalis niya. Kumuha si Rhino ng upuan at inihampas kay Jared. Dahil nagdala siya ng higit sa 10 lalaki. Hindi na siya natakot. Sa makatuwid. Inatake niya ang lahat. Ang kalupitan na maaari niyang isama. Bago pa mapunta ni Rhino ang kanyang strike. Inilabas ni Jared ang barya mula sa kanyang kamay. Ang barya ay bumaril tulad ng A. Bala at tumama sa pulso ni Rhino. Nang dama po sa kanya ang matinding sakit. Inihagis ni Rhino ang upuan sa isang tabi. Pagtingin niya sa pulso, natauhan siya, na dumudugo ito ng husto. Patayin siya. Patayin mo na lang siya. Kumulog si Rhino. Sa kanyang pahiwatig, sinugod ng kanyang mga tauhan si Jared habang itinaas ang mga armas sa kanilang mga kamay. Jared. Bulalas ni Hilda sa nakita. Nang gusto niyang protektahan si Jared. Pilit siyang pinigilan ni Yolanda. Kung nakiisa lang sana siya sa away. Itinapon na lang ni Hilda ang buhay niya sa wala. Sa kabila ng pagharap sa mahigit 10 lalaki. Si Jared ay tahimik na nakaupo at halos hindi gumagalaw ng kalamnan.
Bigla siyang kumuha ng mani sa mesa at inihagis sa direksyon nila. Nang makita ng mga lalaki si Jared na binato sila ng mani, nag-face-face sila at hindi nag-abalang umiwas. Ipagpalagay na ang mga mani ay hindi nakakapinsala. Ngunit hindi nagtagal. Lahat sila ay nagsisi kaagad. Sa pagtama, pakiramdam nila ay tinamaan sila ng mga bala sa halip. Isa-isa silang kinilig saglit, bago bumagsak sa lupa. Bawat isa sa kanila ay may hiwa sa kanilang mga kamay kung saan nagsimula ang dugo. Dumaloy palabas. Natulala si Rhino sa nangyari. Para siyang nabigla. Pinagmamasdan niya ang lahat ng mga nasasakupan niya. Napapaungol sa sakit. Anong nangyari? Napalunok ng kaba si Rhino. Walang sumagot sa kanya. At maging si Yolanda ay natulala. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na magiging ganoon si Jared. Makapangyarihan. Paglingon niya, binigyan niya ng tingin si Hilda. Dahil pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang paliwanagan kung sino. Si Jared talaga. Sa pagkakataong iyon, maging si Hilda ay nabigla. Hindi niya alam na kaya ni Jared na ibagsak pa, kaysa 10 lalaki na may lamang mani. Ito ay simpleng hindi maarok. Nakatitig kay Rhino. Nagtanong si Jared, "Pinaplano mo pa ba akong patayin?" Nang sinubukan niyang sumagot, hindi na lang lumabas ang mga salita pagkatapos niyang makita ang pagmumukha ni Jared. Kung tutuusin ay natagalan siya bago siya nakabalik sa katinoan. Pagkatapos huminga ng ilang malalim para kumalma, sagot niya, "Anak, inamin ko na alam mo ang isa o dalawang bagay. Pero alam mo ba kung sino ako? Member ako ng Crimson Dragon Gang. At sa amin ang kalyeng ito. Ngayong tinamaan mo na ako. Nagawa mo na. Kaaway sa buong gang. So what if I did? Kung napakatigas mo, bakit hindi na lang kayong lahat lumapit sa akin?" Hindi napigilan ni Jared. Ngumisi. Namumula ang mukha. Kinuha ni Rhino ang kanyang telepono at tumawag. Kahit na walang nakakaalam kung sino ang kanyang tinatawagan. Sigurado sila na ito ay para sa reinforcements. Hindi nagtagal. Napangiti si Rhino nang matapos ang tawag. "Anak, ngayong darating na si Mr. Lawson. Mapapahamak ka, kahit na mayroon kang 9 na buhay. Walang paraan na makakatakas ka." Tinawag ni Rhino si Felix. Nang wala si Steven, naiwan si Felix na namamahala sa Crimson Dragon Gang sa kanya. Pumalit. Ngayong nagkaroon ng issue, si Felix ang lalaking dapat idulog ni Rhino. Ang pagbanggit ng pangalan ni Felix ay naging dahilan ng pagtawa ni Jared. Sa bagay, kalalabas lang niya sa opisina ni Felix. At hindi ko inaasahan na makikita siya muli sa lalong madaling panahon. Perpekto, dito na lang ako maghihintay. Tingnan natin kung ano ang gagawin sa akin nitong si Mr. Lawson na pinag-uusapan ninyo. Pang-asar na sabi ni Jared. Gayunpaman, ang pagbanggit lamang kay Felix ay naging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Yolanda. Matapos tingnan si Hilda, siya, bangulong sa kanyang tainga. "Hilda, dapat mong hikayatin si Jared na umalis ngayon sa halip na panatilihin ito." Katapangan. "Let me tell you, Mr. Lawson is a lieutenant of Steven, head of the Crimson Dragon Gang. Siya ay napakalupit na tiyak na mawawala ng buhay si Jared kapag dumating siya mamaya." Dahil sa takot sa inaasam, bahagyang tumango si Hilda. Pagkatapos, lumapit siya kay Jared at bumulong. "Jared, mabuti pang pumunta na tayo. Gabi na." Hindi ibinunyag ni Hilda kay Jared kung gaano kalakas si Felix. Dahil batid niya ang labis na pagtaas ng ego nito. Kung siya ay prangka, hindi gugustuhin ni Jared na umalis. Matapos masulyapan si Yolanda, ibinaling ni Jared ang atensyon kay Hilda at iminungkahi. "Hilda, kayo ni Yolanda, dapat mauna. Aalis na ako saglit." Ang pagtanggi ni Jared na umalis ay lalong nagpatindi sa pag-aalala ni Hilda. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi ang magsalita ng totoo. "Jared, Yolanda just told me that Mr. Lawson is very strong. Kaya naman, mas mabuti kung hindi tayo maghamon." "Siya, huwag kang mag-alala. Hindi ako takot." Ngumiti ng mahina si Jared. Nang makita ni Yolanda kung gaano katigas ang ulo ni Jared,
Wala siyang nagawa kundi ang paalalahanan siya ng malakas. Huwag. Ipagpalagay na hindi ka magagapi dahil lang sa alam mo ang isa o dalawang bagay. Si Mr. Lawson ay isang pangunahing tenyente ng ang pinuno ng Crimson Dragon Gang. At siya ay isang napakahusay na manlalaban. Sa katunayan, kahit na mayroon 2 o 3 sa inyo, hindi ka pa rin mapapantayan sa kanya. Sa makatuwid, gusto mo pa bang manatili? Ano ang dapat ikatakot? Walang pakialam na sagot ni Jared. Ikaw, halos sumabog si Yolanda. Sa wakas, desperadong hinayla si Hilda kasama niya. Hilda, alis na lang tayo. Siya at pumunta. Dahil na-offend niya ang Crimson Dragon Gang. Walang paraan na makakaligtas siya upang makita. Bukas, hindi worth it na hilahin tayo pababa kasama siya. Dahil doon ay pilit na hinayla ni Yolanda si Hilda. Kahit na ayaw silang pakawalan ni Rhino ay hindi niya ginawa. Maglakas loob na magbitaw ng isang salita ng pagtutol. Dahil nag-aalala siya na muling atakihin ni Jared. Hindi nagtagal pagkatapos na wala ang mga babae. May ilang sasakyan na mabilis na pumasok at huminto sa harap ng stall na kinaroroonan nila. Nang makita ng may-ari ang nangyayari, tumakas siya sa kanyang cabin sa takot. At the same time, yung iba, nagsimulang tumakas ang mga parokyano. Tanging ang mga matapang lamang ang nanatili upang manood mula sa malayo. Alam ng lahat ang nakakatakot na reputasyon ni Felix. Kaya naman, walang nangahas na saktan siya dahil sa takot na matalo. Kanilang buhay. Nang makita ni Rhino ang mga sasakyan, dali-daling pumunta si Rhino para buksan ang pinto ng kotse sa isang makahulugang paraan. Pagsubok ng tabako sa kanyang bibig, bumaba si Felix sa sasakyan. Ang awtoridad na ipinakita niya ay humanga sa mga nakatingin. Karamihan ng tao, pagharap kay Felix na may pagsisisi. Malakas na binati ni Rhino. Mr. Lawson. Rhino, tingnan mo, ikaw ay walang iba kundi isang kahihiyan. Nakatingin sa miserableng ekspresyon ni Rhino. Felix, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nasaan ang manggugulo? Ginoo. Lawson. Nakaupo siya dyan. Tinuro ni Rhino si Jared. Habang sinusundan ng tingin ni Felix ang takbo ng daliri ni Rhino. Nanginginig ang kanyang katawan nang makita si Jared. Na naging sanhi ng tabako na hinihit-hit niya para mahulog sa lupa. Nang makita niya kung gaano ka-petrified si Felix, natigilan si Rhino. Mabilis niyang dinampot ang tabako at nagpaliwanag. Ginoo, Lawson. Siya ay isang tao lamang ngunit may ilang mga disenteng kakayahan. Sa katunayan, natalo pa niya ang lahat ng aking mga tauhan. Sa sandaling iyon, galit na galit si Felix na gusto niyang bigyan ng kapirasong isipan si Rhino. Si Jared ay hindi lamang may ilang disenteng kakayahan. Sa totoo lang malakas siya kaya natalo si Steven ng isang lang sipa. Dahil dito, walang sino man sa Horrington ang makakalaban sa kanya. Ginoo, Lawson. Sa pagkakataong iyon ay tumingin si Jared kay Felix ng masama. Mukhang mayroon ang tadhana. Pinagtagpo ulit tayo. Bilang tugon, napangiti si Felix at lumapit kay Jared. Ginoo, Chance. I'm sure ikaw lang. Nagbibiro. Mukhang kasalanan ko kung hindi ko na naman dinidisiplina ang mga tauhan ko. Sa pagkakataong iyon, nabigla si Rhino. Nataranta ang ekspresyon. Tumingin siya sa direksyon ni Felix. Sinabi ng iyong subordinate na hindi ako aalis sa lugar na ito ng buhay kahit na magkaroon ako ng 9 na buhay. Jared, kaugnay ng isang ngisi. Imposible yan. Sa iyong mga kakayahan, walang sino man sa Horrington ang makakapigil sa iyo. Nakangiting awkward si Felix kanina. Lumingon kay Rhino. Rhino, pumunta ka dito. Palibhasa'y nagtataka. Walang ibang pagpipilian si Rhino kundi ang humakbang pasulong gaya ng itinuro. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Chance. Sinapak ni Felix si Rhino. Thud. Dahil doon, lumuhad si Rhino sa harap ni Jared. Enough. You can drop the act. Bago bumalik si Steven kasama ang kanyang amo. Wala akong gagawin sa iyo. Gang. Maliban na lang kung masisiraan ka ng loob ko.
Alam na alam ni Jared na nagpapanggap lang na gumagalang si Felix. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging mortal na kaaway ng Crimson Dragon gang mula nang matalo niya si Steven. Kaya naman, walang paraan na tame time na igalang siya ni Felix. Nang matapos siya, tumayo si Jared para umalis. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mata ni Felix habang pinagmamasdan ang mata ni Jared. Nawawala ang silhouette. Mr. Lawson. Sino siya? Curious na tanong ni Rhino nang makaalis na si Jared. Sampal. Bigla namang gumanti ng malakas na sampal si Felix. Let me warn you. Sa susunod na makita mo siya, please stay as far as you can away from him. Siya ang isang nakatalo kay Steven. Kaya, dapat mong bilangin ang iyong mga maswerteng bituin para sa hindi pagkawala ng iyong buhay ngayon. Dahil doon, umalis si Felix kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Rhino sa likod na sinusubukang makabawi mula sa pagkabigla. Samantala, pabalik sa kanilang lugar. Naghihintay si Hilda kay Jared nang may pag-aalala. Si Yolanda naman, umalis na siya. Pagkatapos pauwiin si Hilda. Hilda, bakit hindi ka pumasok? Sinong hinihintay mo? Tanong ni Chloe nang makita niyang naglalaway si Hilda. Sa labas, Ma, pumasok ka muna. Hinihintay ko si Jared. Sagot ni Hilda na may pag-aalala. Anong nangyari kay Jared? Bakit hindi kayo magkasamang umuwi? Tanong ni Chloe nang makita niya kung gaano ang pag-aalala ni Hilda. Siya, biglang natigilan si Hilda dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang ina. Hilda, nasaan si Jared? Hindi ba dapat magkabalikan kayong dalawa? Sa sandaling iyon, lumabas ng bahay sina Hannah at Gary. Nang makita niya ang mga magulang ni Jared, ayaw ni Hilda na mag-alala sila. Kaya naman, mabilis siyang gumawa ng dahilan. Busy siya sa trabaho kaya medyo malate siya. Ano ang ginagawa niya? Lumipas na ang oras ng opisina. Paano magkakaroon ng napakaraming trabaho? Hannah, nagmamaktol. Ginang, Chance, bumalik ka muna. Kaya ko siyang hintayin dito. Hinimok sila ni Hilda na bumalik. Dahil hindi niya alam kung kailan babalik si Jared o kung makakarating pa ba siya. Bahay. Pinaplano sana naming bigyan kayong dalawa ng sorpresa. Ngunit hindi pa rin bumabalik si Jared kahit na gabi na. Napabuntong hininga na komento ni Hannah. Sorprese. Natigilan si Hilda. Mabilis na paliwanag ni Chloe. Dahil ang pagsakay sa pampublikong sasakyan papunta sa trabaho ay hindi komportable para sa inyong dalawa. Mister, bumili si Chance ng kotse para gawing mas madali ang iyong buhay. Binalak naming sorpresahin si Jared. Pero hindi pa rin. Pabalik, Ginang, Wallace, binayaran mo rin ang kotse. Sa makatuwid, ito ay itinuturing na isang regalo mula sa parehong pamilya sa mga bata. Dagdag kaagad ni Hannah. Ilang libo lang ang nai-contribute ko na hindi naman makabuluhan. Ikaw ang nagbayad ng lahat ng iba pa. Chloe, nakangiting komento. Ang kotse na ito ay para sa kanilang dalawa na magsimula. Kapag naayos na nila ang kanilang mga trabaho, maaari na silang bumili ng kanilang sarili. Ngayong matanda na kami, ito na lang ang tulong na maibibigay namin. Paliwanag ni Gary. Napakatotoo niyan. Going forward, we will have to rely on the both of them. Nakangusong pagsang-ayon ni Chloe. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, namula si Hilda bilang tugon. Pakiramdam ko ay tinatrato sila ng dalawang magulang. Bilang mag-asawa na isang bagay na hindi tinutulan ni Hilda. Matapos makasama si Jared kamakailan. Napansin ni Hilda na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Sa kasamaang palad. Wala siyang ideya kung saan nakatayo si Jared sa kanilang relasyon. Gabi na, anong pinag-uusapan niyo dito sa labas? Sa pagkakataong iyon ay lumapit sa kanila si Jared na nakangiti. Jared, sa kanyang pagbabalik, si Hilda ay sumugod sa kanya at sinisiyasat kung may anumang pinsala. Nang makita ni Chloe at Gary ang kanyang reaksyon, pareho silang napangiti. Si Hannah lang ang bumantong hininga. Hindi ba maganda kung makita ko silang dalawa na ikinasal sa sarili ko? Mata. Nang marinig ni Jared ang komento, nakaramdam siya ng ganang magpaliwanag na kapatid lang ang tingin niya kay Hilda.
Gayunpaman, sa ilalim ng umaasang mga tingin ng lahat, hindi niya napigil ang sabihin ito. Ma, huwag kang mag-alala. I will definitely find a cure for your eyes. Paniniguro ni Jared sa halip na linawin. Kanilang hindi pagkakaunawaan. Hindi na kailangang mag-alala sa akin. Dahil sanay na ako. Pareho kayong dapat tumutok sa inyong mga trabaho. Kapag ikaw, may sapat na ipon, maaari kang bumili ng matrimonial home at kotse. Ako naman at ang papa mo. Meron. Wala na tayong magagawa para makatulong. Komento ni Hannah na may kasamang guilty tone. Dahil hindi pa kasal si Jared. Masama ang pakiramdam niya na hindi nila masuportahan ni Gary si Jared. Ano mang karagdagang, Hannah, huwag mong sabihin yan. Ang kanilang kaligayahan ang mahalaga. Pagkatapos ng lahat, wala akong kailangan sa aking pagtatapos. Tinapik ni Chloe si Hannah sa balikat. Sa kabila ng halo-halong emosyon nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi pa rin alam ni Jared kung paano. Ibalita sa kanila, Jared, binilhan ka ni Mr. Chance ng kotse. Makakapag-drive na tayo para magtrabaho simula bukas. Hilda, pagpapalam ni Jared para may iba ang usapan. Kung tutuusin, nangunguna ang kanilang mga magulang sa pagtalakay sa kanilang kasal. Mula nang sila, ay hindi pa nasa isang opisyal na relasyon. Ang gayong pag-uusap ay masyadong maaga. Jared, buong araw sa labas ang tatay mo para lang makuha mo itong sasakyan. Kahit na ito ay hindi gaanong. Ito ay tiyak, mas komportable kaysa sa pagsakay sa pampublikong sasakyan. Dagdag ni Chloe, pagkababa ng hagdan, nakita ni Jared at Hilda ang isang puting Ford na nakaparada doon. Sa unang tingin, masasabi ka agad na hindi ito bagong kotse. Jared, second-hand Ford ito. Gayunpaman, ang mileage ay mababa pa rin. At mayroon lamang, dating may-ari, gayon din. Ito ay nasa medyo magandang kondisyon at nagkakahalaga lamang ng 40,000. Kaya, binili ko ito para sa ikaw. That's the best I can do, Gary explained with an apologetic expression. Ang mga salita ni Gary ay humatak sa puso ni Jared. Itay, ang ganda ng sasakyan. Ngayong makakahanap na ako, meron. Wala nang dapat ipag-alala pa. Ma'am Ham, natutuwa kaming makita kang sa wakas ay may magandang trabaho. Basta masipag ka, siguradong gagawin mo. Afford everything you want in the future. Pangungulit ni Gary kay Jared sabay tango. Gayunpaman, pinaplano ni Jared na huminto sa kanyang trabaho pagkatapos ng ilang araw. Dahil ito ay humahadlang sa kanyang pagsasanay. Ngunit ngayon, kailangan niyang ilagay ang ideya sa back burner hanggang sa mapapanatag niya ang kanyang mga magulang tungkol dito. Kinabukasan, nang minamaneho ni Jared ang segunda manong Ford papunta sa trabaho, inaasahang kinutya siya ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Si Hilda naman, wala rin siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Sa sandaling iyon, ang pag-iisip ng magagawa. Ang paglalakbay pabalik-balik mula sa trabaho kasama si Jared ay nakaramdam ng kaligayahan sa kanya. Pagdating pa lang nila sa opisina, lumapit si Zane at nag-utos. Jared, you'll have to collect all the may utang ngayon o matatanggal ka sa trabaho. Galit na galit si Zane kay Jared. Lalo na pagkatapos ng nangyari kagabi. Hindi lang si Jared ang tumama. Siya sa publiko, ngunit pinahiya niya rin siya. Kaya naman, walang paraan na mapapatawad niya si Jared. Matapos ang malamig na titig kay Zane ay hindi na lang siya pinansin ni Jared. Sa halip, kinabahan si Hilda dito. Ginoo, Carlson. Napakarami nila. Paano posible na mabawi silang lahat ni Jared? Ikaw lang 'di ba? Nagpapahirap sa kanya. Hindi man umimik si Jared. Nakaramdam ng galit si Hilda sa hiling ni Zane. Bakit? Gusto mo bang kolektahin ang mga utang kasama niya? Kung ganoon, pareho ko kayong ilalagay. Pangkat, kung hindi mo sila makukumpleto sa araw na ito, pareho kayong matatanggal sa trabaho. Biglang deklara ni Zane pagkatapos. Hamon sa kanya ni Hilda. Biglang nagtaas ng kamay si Troy at nagmungkahi. Mr. Carlson,
Gusto kong magpalit ng team. Halata sa kanya na sinasadya ni Zayn si Jared lalo na't walang respeto si Jared. Xavier. Kaya naman, naramdaman niyang hihilahin siya pababa ni Jared kung mananatili siya sa parehong koponan. Kanya, fine. Hilda and you will switch. Tumango si Zayn bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, hindi na tumayo si Maria para kay Hilda sa kabila ng panunood ng nangyari. Tutal. Nakatama si Jared. Si Zayn noong nakaraang araw. Iniinis siya. Bukod dito, natapakan na rin niya ang mga daliri ni Xavier na kasing galing. Bilang pagtatapos ng kanyang karera, pagkabalik ni Zayn sa kanyang opisina ay dali-daling inayos ni Troy ang kanyang mga gamit at gumalaw na parang iniiwasan ang salot. Nang tingnan kung ano ang naging reaksyon ni Troy, nagpakawala ng ngiti si Jared. Noong una ay binalak niyang i-promote si Troy. Dahil mayroon siyang isang magandang impresyon sa kanya. Ang kailangan lang niya ay sabihin ang salita. Hindi naman kasi makikialam si Josephine. Ngunit ngayon, hindi na naramdaman ni Jared ang pagnanasang gawin iyon. Marahil, ganito ang mundo ng korporasyon. Ito ay, bawat tao para sa kanyang sarili talaga. Jared, anong gagawin natin? Walang magawang tanong ni Hilda. Dahil kung gaano kasaya ang kanilang mga magulang nang matagpuan nila ang trabaho. Sila ay parehong mapahamak kung sila nawala ito. Huwag kang mag-alala. Mabilis na mababayaran ang mga utang sa account ng kumpanya natin. Paniniguro ni Jared kay Hilda. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido si Hilda. Ang mga boss ng mga kumpanyang iyon ay hindi magbabayad. Kanilang sariling kasunduan maliban kung may mali sa kanilang mga ulo. Hilda, bakit kailangan mong makisali? Natatakot ako na kahit ikaw ay matanggal sa trabaho ngayon. Isinasaalang-alang ang iyong mga katangian. Maaari kang magkaroon ng sino mang lalaki na gusto mo. Kaya, dapat kang makipaghiwalay kay Jared. At ipapakilala ko si A. Rich guy to you. Mungkahi ni Lydia habang papalapit kay Hilda. Sa halip na magsalita ay umiling lang si Hilda. Ayaw niyang iwan si Jared kahit naiiwan niya. Matanggal sa trabaho. Ang tanga mo naman. Komento ni Lydia na may mapang asar ng ngiti. Gusto rin sana ni Josephine na hikayatin si Hilda ngunit nadama niya na walang saysay na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, siya, alam niyang ito na ang huling araw ni Jared at Hilda sa trabaho. Tatanggalin na sila pagkatapos ng 2 araw sa trabaho. Hindi pa ito nangyari sa kumpanya noon. Tama iyan. Hindi pa ako nakakita ng ganoong bastos na empleyado na nang ahas na saktan ang kanyang manager. Deserve niya talaga. Bakit kailangang kumilos ng mahigpit? Kung talagang kaya niya, magtatrabaho pa ba siya? Dito, walang tigil na kinukutya ng mga miyembro ng sales department si Jared. Sa gitna ng mga chismis ng mga tao, biglang may sumugod sa finance department. Silas, ano ang nagdadala sa iyo sa departamento ng pagbebenta? May mali ba sa mga account? Maria, nagtanong. Maria, ang departamento ng pagbebenta ay gumawa ng isang kahanga-hangang trabaho. Pagdating ko sa trabaho, nakita ko ang lahat. Binabayaran ng mga customer ang kanilang mga utang sa amin. Sa makatuwid, walang mga natitirang halaga sa ngayon. Sino ang isa sa namamahala nito? Hindi ka panipaniwala. Tuwang-tuwang paliwanag ni Silas kay Maria. Ano? Nakolekta na lahat ng utang. Natigilan si Maria. Unti-unting tumayo ang iba pa niyang kasamahan at hindi makapaniwalang tumingin kay Silas. Silas, may mali ba? Mababayaran ba talaga ang ganoong kalaking halaga? Tanong ni Lydia na hindi makapaniwalang tono. Dahil na curious, ibinalik ni Silas ang tanong sa kanya. Ba't naman ako magsisinungaling? Anyway, ang iyong departamento ay responsable sa pagkolekta ng mga utang. Ngayong naayos na sila, paanong hindi mo malalaman ang tungkol dito? Ay, syempre, gusto ko, natural. Ang manager namin ang nakakakuha ng lahat ng atraso. Maria, nagmamadaling sagot habang bigla siyang nabalik sa katinoan. Natural na kailangan kong ibigay ang kredito para sa ganoong A. Windfall kay Zayn. Sino ang nakakaalam?
Maaari siyang mapromote sa posisyon ng manager ng acquisition departamento sa oras na ito. Kung ganoon, talagang may kakayahan si Mr. Carlson. Silas flashed them a smile before. Idinagdag, mag-usap tayo sa susunod. Kailangan kong suriin ang mga account kay Mr. Carlson. Saka siya pumasok sa opisina ni Zane. Samantala, nagkagulo ang lahat sa sales department. Wow! Sino kaya ang may kakayahang mangolekta ng lahat ng atraso? Iyan ay hindi ka pani-paniwala. Yung mga atraso, ang lahat ay naipon mula sa ilang taon na ang nakalipas at napakahirap kolektahin. Si Jared kaya, sa paghusga sa kanyang kumpiyansa na ekspresyon ngayon, tila alam niya na tiyak ang atraso. Mabayaran ng buo, kalokohan. Ang isang tulad niya kaya ay nakakolekta ng lahat ng atraso. Hindi mo ba narinig na ang kani-kanilang kumpanya mismo ang kusang nagbayad ng kanilang mga utang? Wala itong kinalaman. Kasama siya kahit ano. Speaking of that, ang swerte niya talaga. Mukhang hindi siya matatanggal ngayon. Pagkatapos, lahat, ang mga empleyado ng departamento ng pagbebenta ay nagtipon at nagtsismisan sa kanilang sarili. Ito ay, ang galing, Jared. Hindi tayo madi-dismiss. Excited na sabi ni Hilda kay Jared. Di ba sa simula pa lang sinabi ko na sa iyo, na hindi mo kailangang mag-alala. Tumawa ng mahina si Jared. Paano mo nalaman na lahat ng atraso ay babayaran ngayon? Tanong ni Hilda, patungkol kay Jared na nagtataka. Ito ay isang lihim. Napangiti si Jared na walang sinasabi sa kanya. Ayaw niyang malaman niya ang lahat noon. Kahit na maaga o huli ay sasabihin niya sa kanya ang totoo. Habang ang mga empleyado ng departamento ng pagbebenta, nagbubulungan pa rin sila. Lumabas si Zane sa kanyang opisina kasama si Silas, na taga, departamento ng pananalapi. Nang makita ang lalaki, natahimik ang lahat. Tinapunan ni Zane ng malamig na tingin si Jared. Direksyon bago siya humakbang palayo. Sa sandaling iyon, nakaupo si Xavier sa kanyang mesa sa general. Opisina ng manager na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. May band-aid pa siya sa leeg, na nakatikip sa hiwa. Mula sa gabi bago. Ang masama pa, malabo pa ring nakikita sa mukha niya ang isang palm print. Katok-katok, may kumatok sa pinto, kung saan malamig na bumulong si Xavier. Come in. Tinanong mo ako, Mr. Jennings. Tanong ni Zane. Deferentially pagkapasok niya sa pinto. Di nagtagal ay nahulog ang kanyang mga salita at siya ay nanlamig. Dahil siya ay nasulyapan ng mahinang marka na halatang resulta ng isang sampal sa mukha ng lalaki. Napansin ang kanyang titig. Bahagyang kumunat ang noo ni Xavier. Nag-enjoy ka ba sa view? Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, labis na natakot si Zane. Nanginginig siya at nagmamadaling ibinaba ang ulo. Walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita bilang tugon. Ikaw ba? Sino ang nag-abot ng gawaing pangungulekta ng atraso ng sales department kay Jared? Tanong ni Xavier. Zane. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya tumango na lamang siya. Oo, gusto ko lang na tumama siya sa pader na ledrilyo at pabagsakin siya ng peg. Pero hindi ko inaasahan na napakaswerte niya. Na lahat ng mga kumpanyang may utang sa amin ay talagang binayaran ngayon. Sa pagkakataong iyon ay napangiti si Xavier. Alam ko kung bakit lahat. Out of the blue ang atraso. Tiyak na binigyan siya ng kamay ni Josephine ng palihim. Kung hindi, siya, hindi niya ito magagawang mag-isa. Gaano man siya kikaya. Gayunpaman, siya lamang ang tao sa kumpanyang nakakaalam ng relasyon ni Jared at Josephine. Henceforth, ipahawak sa kanya ang negosasyon para sa pakikipagtulungan sa Cosmat Chemical. Sabi niya kay Zane habang sinusuri ang ilan. Impormasyon tungkol sa mga kasosyo sa pakikipagtulungan ng kumpanya sa kanyang kamay. Natigilan si Zane sa narinig. Saglit, Cosmat Chemical, Mr. Jennings. Ang Cosmat Chemical ay isang pangunahing kliyente. At hinahanap ng pamilyang Scott. Pati sila. Masasaktan ba sila na si Jared ang humawak sa negosasyon at mauuwi sa pag-iisip nila iyon? Hindi kami sinsero.
Hindi niya mawari kung bakit gustong ibigay ni Xavier ang ganoong kaimportanteng kliyente kay Jared. Pagkatapos, lahat, ang departamento ng pagbebenta ay tatanggap ng isang king ransom bilang komisyon kung ang naturang kliyente ay pumirma ng A. Kasunduan sa pakikipagtulungan sa kumpanya. Bakit? Kino-question mo ba ang desisyon ko? Mga mata ni Xavier. Pinakipot ang isang fraction. Siyempre hindi. Gagawin ko ang utos mo. Mr. Jennings. Si Zane ay natural na hindi nang ahas na labanan si Xavier dahil ang huli ay ang kanyang immediate superior. Nang makaalis na siya ay dahan-dahang kinuha ni Xavier ang phone niya at tumawag. Tapos na, Mr. Scott, magpapadala ako. Jared para talakayin ang pakikipagtulungan sa Cosmic Chemical. Haha, magaling. Gawin mo ang sinabi ko. At bibigyan kita. Doble ang halagang ibinabayad sa iyo ng pamilya Sullivan. Isang pagsabog ng masasayang tawa ang nagmula sa isa. Dulo ng telepono. At ibinaba ng tao ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Ang taong si Xavier. Ang tinawagan ay walang iba kundi si Layton. Hindi lamang niya alam ang sama ng loob sa pagitan ni Jared at Layton. Ngunit alam niya na ang kasintahan ng una ay inagaw ng huli. Sa Horrington. Ang kapangyarihan at impluwensya ng Sullivan at Scott. Pantay ang mga pamilya. Bukod doon, magkaribal din sila. Ang pamilya Scott ay minsan sinubukang i-poach siya. Nag-aalok sa kanya ng isang napakalaking sweldo. Ngunit siya ay may damdamin para kay Josephine at nais na makipag-date dito. Kaya siya, tinanggihan. Ngunit matapos ang kabiguan ng tangkang pagpatay kay Jared kagabi at sa halip ay dumanas ng sampal. Ang kanyang, pumutok ang galit, at nakipag-ugnayan siya kay Layton. Ideya talaga ni Layton na hawakan ni Jared ang negosasyon ng pakikipagtulungan sa Cosmic Chemical. At ang kanyang layunin ay ipahiya ang lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang isang hamak na sales representative tulad ni Jared ay hindi maaaring makakuha ng isang malaking kliyente tulad ng Cosmic Chemical. Ang kailangan lang gawin ng Layton noon ay personal na magbayad ng Cosmic Chemical ng pagbisita at magbante ng mga insulto. Sa kanya, sa kasalukuyan, nagpapagaling pa si Layton sa isang silid ng ospital sa Horrington. Hindi na kailangang mag-over the moon dahil lang sa walang kwentang bagay. Lay, hindi karapat-dapat si Jared na sadyain mo siya. Langgam lang siya sa iyo at wala siyang saysay kung walang proteksyon ni Josephine. Tumilaok si Sandy sa sarap. Nang makita niya ang tuwa ni Layton. Nabalian niya ang braso ko. Kaya natural na kailangan kong sagutin ang hamon. Gusto ko, para gawing isang buhay na impyerno ang kanyang buhay at pahirapan siya ng dahan-dahan. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Layton. At, puno ng pananakot ang kanyang mga mata. Lay, hindi kanya kapareha since meron siyang fighting skills. Bukod sa, si Tommy ay hindi gaanong maaasahan. Sa tingin ko, kakailanganin mong gumamit ng ilang iba pang eksperto sa martial arts kung ikaw. Gusto mo siyang ibaba, mungkahi ni Sandy. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng isang tao para makipag-ugnayan sa Crimson Dragon Gang. Templar ni Tommy, hindi lang ang regiment ang organisasyon sa buong Horrington. Ang Crimson Dragon Gang ay ganoon din. Kilalang kilala bilang Templar Regiment. Kaya sapat na ang pagharap sa kanya. Alam na alam ni Layton iyon. Hindi siya ang kapareha ni Jared. At wala ring magandang maidudulot sa kanya na hanapin si Tommy. Dahil doon, siya, may nakipag-ugnayan sa Crimson Dragon Gang. Habang ang pamilya Scott ay napakalakas sa Horrington. Kasali lang sila sa mga negosyo. Hindi sila ganoon kapamilyar sa mga ganggaya ng ang Crimson Dragon Gang. Kaya naman kailangan nila ng middleman para mapadali ang isang pulong. Lay, gusto ko ring pumunta para sa negotiation ng collaboration pagdating ng panahon. Gusto kong makita kung paano. Kaawa-awang itsura ni Jared noon. Naglakas loob siyang kumilos ng mataas at makapangyarihan kasama si Josephine na umaatre sa kanya. Noon. Kaya gusto kong makita kung kaya pa niyang mapanatili ang kanyang dominanteng kilos ngayon. Natigilan si Sandy, the verge of flipping her lid when she recalled how Jared humiliated her back then. Oo naman.
Manood ka lang. Habang dinudurog ko siya sa ilalim ng aking paa. Nagtagumpay si Layton. Sa sales department. Si Zane talaga. Hindi mo ari kung bakit bibigyan ni Xavier si Jared ng ganoon kaimportanteng kliyente. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang gawin ang utos ng lalaki ng marami na itong sinabi. Jared, ang swerte mo, na lahat ng atraso ay biglang binayaran ng buo. Gayunpaman, bilang isang kwalipikadong kinatawan ng pagbebenta, hindi lamang gawin. Kailangan mong mangolekta ng mga atraso ngunit makipag-ayos din sa mga pakikipagtulungan. Sa makatuwid, kailangan mong matuto, gawin mo, at ayon sa mga alituntunin. Ikaw ay, cut the crap and just spit it out. Naiinip na tumahol si Jared. Siya lang siguro ang naglakas loob na magsalita kay Zane sa ganoong paraan. Nagdilim ang ekspresyon ni Zane. Nang marinig niya iyon. At muntik na siyang makabunggo ng daluyan ng dugo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tanggalin ang lalaki ng walang bisa. Dahil hindi siya sigurado kung ano ang plano ni Xavier. Napagdesisyonan ng kumpanya na ilagay ka sa pamamahala. Pakikipagnegosasyon sa pakikipagtulungan sa Cosmic Chemical. Ang Cosmic Chemical ay itinuturing na pinakamalaking kumpanya sa industriya ng cosmetics sa Horrington. Kaya kung nagtagumpay ka sa pakikipagtulungan, gagawin ng komisyon, maging isang kabuuan na lampas sa iyong imahinasyon. Gayunpaman, kung sinisira mo ang mga bagay, tumigil ka na sa kakaiyak. Bigyan mo ako ng impormasyon. Ang pagkainip ay nakasulat sa buong mukha ni Jared. Nagseselos lang siya dahil nagseselos siya sa akin. At gustong ipahiya ako, with a frosty expression. Ibinato ni Zane ang folder na naglalaman ng kaugnay. Impormasyon kay Jared. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagawa ako ng paraan para maibigay sa iyo ang boot. How dare! Masyado kang mayabang sa akin. Sa loob-loob niya ay nagmumura kahit nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano ang ibig sabihin ng ito, Zane? Ako ang nakipagnegosasyon sa pakikipagtulungan sa Cosmic Chemical. Alam mo ba kung paano? Matagal ko na bata. Bakit mo siya binigay bigla? Sigaw ni Maria kay Zane habang nagpapanik. Alam ng lahat na ang Cosmic Chemical ay isang malaking kliyente. At tiyak na magiging maganda ang komisyon. Sentimos kung ang isa ay nakakuha ng pakikipagtulungan. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ni Zane ang proyekto kay Maria mula sa simula. Kung isa sa alang-alang ang kanilang relasyon, walang pumasok. Ang departamento ng pagbebenta ay nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Higit pa rito, nakagawa na si Zane ng ilang paglalakbay. Ang opisina ng Cosmic Chemical kasama si Maria para sa pakikipagtulungan. At si Maria ay nagtatrabaho. Lalo na mahirap. Kaya, natural lang na siya ay apoplektiko kapag ang kliyente ay biglang ibinigay sa si Jared noon. Hinayla siya ni Zane sa isang tabi at bumulong. Huwag ka munang magulo. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga bagay-bagay. Mamaya, pagkatapos sabihin iyon, nilinggan niya si Jared at sinabing, ito ang pinakamahalagang kliyente ng kumpanya. Kaya, kailangan mong ayusin ito sa lalong madaling panahon. Jared, dahil dito, bigyan mo ako ng isang tiyak na time frame kung kailan mo magagawa. Kunin ang deal. Bukas, hulaan ko. Noong hapong iyon ay gustong sabihin ni Jared. Ngunit sa pag-iisip, kailangan pa rin niya to inform Tommy and make the arrangements beforehand. Kaya sabi niya bukas na lang. Bukas, napatigilid si Zane. Sa katunayan, ang lahat sa departamento ng pagbebenta ay natigilan. Nakanganga silang lahat. Jared sa lubos na hindi makapaniwala. Siguro nasisiraan ka na ng bait ha. Jared. Ito ang Cosmic Chemical na pinag-uusapan natin. Tungkol sa, gayunpaman, sinasabi mo na maaari mong i-secure ang pakikipagtulungan sa bukas. Napangisi si Lydia. Baka sa mukha niya ang pang-aalipusta kahit na tumawa siya. Pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang? Jared, alam mo ba kung gaano ako katagal sa kliyenteng ito? 3 buwan. Hindi ko nagawang tapusin ang collaboration kahit makalipas ang 3 buwan. Pero sinasabi mong masisiguro mo ito bukas.
Binaril ni Maria. Mga punyal kay Jared. Og. Pinapahiya niya lang ako sa mga sinasabi niya. Hindi ko nagawang kunin ang pakikipagtulungan pagkatapos 3 buwan. Ngunit sinasabi niyang magagawa niya ito sa loob ng 1 araw. Hindi ba't pinagtatawanan niya lang ako? Kalahati. Kawalan ng kakayahan. Nang makita ni Zane ang pagiging magarbo ni Jared ay ngumisi ito. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kaya mas mabuti pang. I-pack ang iyong mga bag kung hindi mo magawa. Jared. Ang departamento ng pagbebenta ay hindi nangangailangan ng isang taong mahilig makipag-usap. Malaki. Okay. Agad na sumang-ayon si Jared. Kasunod nyon, binagsakan ng tuwa si Zane na parang tidal wave. Dahil alam niya iyon, hindi posibleng makuha ng lalaki ang pakikipagtulungan sa susunod na araw. Kung ganoon lang kadali, hindi niya gagawin. Sinamahan si Maria sa paglalakbay pagkatapos ng paglalakbay sa loob ng 3 buong buwan. Bukod dito, ang pamilya Scott ay nakatutok din sa Cosmic Chemical. Kaya tiyak na hindi ito piraso ng cake. Siya. Pagkatapos ay hinayla si Maria sa kanyang opisina upang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya. Yung ibang empleyado sa sales department. Mataray na tumingin kay Jared bago sila naghiwa-hiwalay din. Matapos makuha ang impormasyon, si Jared ay hindi na rin mag-abala sa pag-flip sa pamamagitan ng ito ngunit ipinadala ito sa Tommy sa halip. Si Hilda, gayunpaman, ay balisa at pinagmasdan ang mga detalye tungkol sa Cosmic Chemical sa buong araw. Hilda, may class reunion ka mamayang gabi. Kaya mag-impake ka na dahil oras na para umalis sa trabaho. Ngayon, huwag mo nang suriing mabuti ang impormasyon. Sa wakas ay udyok ni Jared. Nang makitang nag-aaral si Hilda, ang impormasyon tungkol sa Cosmic Chemical na walang tigil na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Jared, Cosmic, mahirap talagang kumbansihin ang kemikal. Ang pangkalahatang tagapamahala nito ay isang taong matigas ang ulo. Paano ang pipilitin natin siya para makipagtulungan sa atin bukas? Wala na sa mood si Hilda. Dumalo sa kanyang class reunion. Kung tutuusin, ipapakita kay Jared ang pinto kung hindi nila makuha ang collaboration bukas. At kung mangyari man iyon, ayaw na rin niyang magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Wala ka bang tiwala? Ako, sabi ko ayos lang. So tapos na ang deal. Huwag kang mag-alala. Nakatitig si Jared sa kanyang mga mata. Nakatitig sa hindi natitinag na mga mata ni Jared. Hilda, tumanggo sa huli. Nagtitiwala ako sayo. Ngumiti si Jared sa kanya at marahang tinapik ang kanyang ulo. Namumungay ang kanyang tingin. Pagmamahal sa kapatid. Ilang sandali lamang matapos ang oras ng pag-alis sa trabaho. Si Hilda ay nakatanggap ng tawag mula kay Yolanda. Hinimok siya na magmadali dahil marami na sa mga dati nilang kaklase ang dumating na. Pagkatapos ay tinanong niya ang kaibigan. Para sa lokasyon, sinabi lang nagaganapin ang class reunion sa Glamour Hotel. Nang marinig ni Hilda, iyon, bahagya siyang umiling. Pinaplano nilang hatiin ang bayarin para sa class reunion ngayong gabi. And such a. Ang Marangyang Hotel ay walang alinlangan na nagkakahalaga ng malinis na halaga. Hindi niya gustong gumastos ng ganoon kalaki. Paghahanap nito ay basura. Pagkatapos lamang siyang hikayatin ni Jared ay pumayag siyang pumunta. Kasunod nito, dumiretso silang dalawa sa Glamour Hotel sakay ng segunda manong Ford. Sa sandaling sila, pagdating sa entrance ng Glamour Hotel, sinalubong sila ng tingin ni Yolanda na naghihintay na balisang sa ang pintuan. Bumaha ang sorpresa kay Yolanda nang masilayan niya si Jared. Akala niya ay tiyak na gagawin niya. Ay binugbog hanggang mamatay matapos na masaktan ang Crimson Dragon Gang noong nakaraang gabi. Hindi bababasa, ay ang kanyang ulo bushed in. Ngunit sa pagtingin sa kanya noon, ay talagang walang kahit isang scratch sa kanya. Hindi ka ba nabugbog kagabi? Nagdududang tanong niya, di ba sabi ko sa'yo na ang takot sa akin si Crimson Dragon Gang. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa akin. Jared, ngumiti sa kanya.
Anong pagmamalaki? Iginala ni Yolanda ang kanyang mga mata. Hindi naniniwala sa kanya. Paanong matatakot sa kanya ang isang malaking gang tulad ng Crimson Dragon Gang? Tiyak na gumamit siya ng iba. Paraan para maayos ang usapin. Marahil ay binayaran niya ang mga ito. Maniwala ka sa kahit anong gusto mo. Hindi nag-abala si Jared. Nagpapaliwanag pa. Class reunion ngayon ni Hilda. Tapos pumunta ka dito sakay ng Ford. Kahit pumara ng taxi, ay mas mahusay kaysa sa pagmamaneho ng isang crappy Ford. Tingnan mo ang parking lot dito. Mayroon bang anumang sasakyan bilang malabo tulad ng sa iyo? Sinaway ni Yolanda na may galit na ekspresyon. Noong pinalakas niya ang loob niya. Dumalo sa class reunion. Akala ko gagawa siya ng paraan para mabigyan siya ng karapatan sa pagyayabang. Pero hindi ba siya ginagawang katatawanan ngayon sa pamamagitan ng pagmamaneho ng Ford dito? Anong masama sa pagmamaneho ng Ford? Kailangan nating suportahan ang mga lokal na tatak. Si Jared ay hindi gaanong naabala. Sa tingin ko ang kotse na ito ay medyo maganda. Masyadong. Ito ay mas komportable kaysa sa pagsakay sa bus. Sige na bilasan na natin pumasok. Nagmamadali si Hilda. Nag-chime in. Dahil marami na siyang sinabi. Hindi na binihisan ni Yolanda si Jared. Sabay-sabay silang tatlo na pumasok sa hotel. Nakaupo na ang isang dosenang lalaki at babae sa isang magarbong pribadong silid. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan. Kaya buhay na buhay ang kapaligiran. Ang mga lalaki ay partikular na kapansin-pansin. Na ang kanyang buhok ay nakahiwalay sa gilid at isang gintong relo na nagpapalamuti sa kanya. Also, tila siya ang sentro ng atensyon. Sa lahat ng tao ay nangungutya sa kanya. Ang lalaking iyon ay si Lincoln Palmer. Ang dating kasintahan ni Hilda. Sa kabila ng pagiging ibang klase sa kanila. Lahat, dumidalo siya sa class reunion bilang boyfriend ni Michelle Henderson. Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng ganyan. Magaling na boyfriend. Mitch. Si Lincoln ay dating campus hunk noon. Pakinggan. Siya na. Iginagalang sa paaralan noong una akong sumali. At crush ko pa nga siya noong unang panahon. Tignan mo yung relong suot niya. Ito ay malamang na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Siya ang tunay na ehemplo ng isang matagumpay na tao. At saka, may sarili na siyang kumpanya ngayon. Paano? Hindi ka paniwala. Pinuri nilang lahat sina Lincoln at Michelle hanggang sa himpapawid. Na pinalaki ang kanilang mga ego sa epikong sukat. Kailangan ko ring magtrabaho. Hindi ako ganoon ka-successful. At saka, hindi rin ganoon kahalaga ang relo na ito. Ako, humiling sa isang kaibigan na kunin ito para sa akin mula sa Sumanhova. At ito ay higit lamang sa 300 grand. Sa kabila ng kanyang tila mahinhin na mga salita, ang kanyang tono ay malinaw na nagpapakita na siya ay nagpapakita ng sarili. Sa katotohanan, masasabi ng lahat na siya ay nagyayabang. Ngunit walang nang ahas na ituro ito. Nakikinig lang sila habang siya, ang kanyang sariling sungay,